Nasa sitwasyon ka ba ngayon na palagi kayo nag-aaway ng partner? Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na konting kibot, konting bagay lang kinagagalit na ng partner mo sa'yo? O even kahit alam mo na wala kang ginagawa, pinag-iisipan ka niya ng masama. To the point na ikaw mismo nalulungkot, umiiyak, nagmumukmuk sa isang gilid na hindi mo alam kung sino ang lalapitan mo. Sino yung magiging kasangga mo sa mga oras na yan. Dahil yung mismong pinili mong tao, siya na mismo yung nakakasakit sa'yo. Kung isa ka sa mga nakakaranas ng mga ganyan kapatid, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin today ay yung mga bagay na pwedeng-pwede at kayang-kaya mong gawin kapag nararanasan mo na nasasaktan ka na ng partner. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Totoo nga naman, sa dami ng taong nasa relasyon yun, hindi talaga maiiwasan na merong magkarelasyon na nagsasakitan na sila pero may isa na nagiging dahilan para hindi sila magkahiwalay. May isa na nagiging dahilan para manatiling matibay yung relasyon. At kung ikaw yung isa na yun, kapatid, ramdam mo na sinasaktan ka ng partner. Ramdam mo na hindi ka na importante para sa kanya. Ito yung mga dapat mong gawin. Una, ask for a reason. Hanapin mo yung rason kung bakit niya ginagawa yun. Baka may mga nagawa kang mali sa nakaraan at paulit-ulit niyang binabalikan. Kasi hindi natin maiiwasan na nangyayari yan, kapatid, di ba? Na may nagawa tayong mali sa nakaraan sa kanya na tumatak. Dahilan para paulit-ulit niyang balikan, paulit-ulit niyang ipamukha sa atin yung pagkakamali natin. Which is, alam naman natin na unhealthy yun sa relasyon. At alam mo rin naman siguro na hindi naman talaga yung dahilan kung bakit napipili niyang saktan ka, napipili niyang paiyakin ka. Kaya mas mainam na tanungin mo siya, mag-dive deeper ka sa pagkatao niya. At sa pagkatao mo rin, alamin mo kung ano may nagagawa mong mali. At kung alam mo wala kang nagagawang mali, itanong mo sa kanya kung anong reason, bakit niya pinaparamdam sa iyo, bakit kanya nasasaktan. At mag-proceed tayo sa ikalawa. Tanungin mo yung sarili mo kung bakit mo hinahayaan. Bakit mo pinapayagan na mangyari yan? Bakit nananatili ka pa rin sa relasyon mo even though kitang-kita at ramdam mo na yan ang mahalaga. Pinapaiyak ka na, sinasaktan ka na physically. Ano pang reason kung bakit nananatili ka dyan? Pinanganak ka ba para saktan, paiyakin ng taong sa totoo lang hindi mo naman talaga kadugo, di ba? Tanungin mo yung sarili mo, mag-self-reflect ka. Bakit mo pinapayagan? Dahil ba mahal mo siya? Dahil ba meron kayong mga supling na umaasa sa kanya? Alamin mo kung ano yung rason kung bakit ka nananatili. Bakit ka nagpapakamartiyan sa relasyon na yan. Then proceed tayo sa ikatlo. Tanungin mo yung sarili mo kung masaya ka pa ba sa nangyayari sa relasyon mo. Masaya pa ba ako sa relasyon na meron mo? Ito ba yung pinapangarap ko na relasyon? Ito ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Hindi ko ba ito magiging regret pag nasa deathbed na ako? Diba? Hindi ko ba ito pagsisisihan? Diba? Kasi kapatid, kung hindi ka na masaya sa relasyon na meron, may mali talaga sa pagsasama. Kasi naiintindihan ko naman na kung sa isang relasyon, paminsan-minsan nag-aaway kayo, paminsan-minsan talagang meron kayong bagay na magiging dahilan para hindi magpansinan, hindi maging masaya. Diba? Pero hindi yan madalas, di ba? Hindi yan laging nangyayari. Lalong-lalo na, hindi hahayaan ng partner mo na maging malungkot ka, na umiyak ka. Maparamdam sa'yo yung hindi niya pinaparamdam sa'yo nung nanliligaw pa lang siya sa'yo, di ba? Kung masaya ka, masaya din yung partner mo sa relasyon mo. Now, kung nakikita mo yung sarili mo, kapatid, na hindi ka na masaya sa pagsasama niyo, na hindi na ganun mo kagusto na makasama pa tong tao, hindi mo na nakikita yung sarili mo na makakasama mo tong lalaki na to o na babae na to na hanggang sa pagtanda yung dalawa. Then, mag-proceed tayo sa ika-apat na hakbang, humanap ka ng paraan para mas maging matatag. Tama po yung narinig mo. Humanap ka ng paraan para mas maging matatag. Bakit? Kasi kung sinasaktan ka na ng taong mahal mo, malayo ba yung posibilidad, kapatid, na iwan ka niya? Malayo ba yung posibilidad na may isang pagkakataon na hindi mo nakakayanin? May isang pagkakataon na susuko ka na. May isang pagkakataon na bibitawan mo na ang lahat dahil
napapagod ka na, hindi malayo, ba? Kaya bago pa lang mangyari yun, hanapin mo na yung reason, kapatid, para mas maging matatag kang tao. Maging independent kang tao. Humanap ka ng bagay na alam mo passionate kang gawin at syempre magtataguyod sa'yo at sa mga anak mo o kung meron man kayong anak. Sa mga taong umaasa sa'yo, sa mga taong mahal mo, di ba? Kapag nahanap mo na yung reason para mas maging matatag, then makikita mo na kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari dito sa relasyon na meron mo. Kasi kaya mo nang maging mag-isa. Kaya mo nang maging matatag mag-isa. At ang last na step na dapat mong tatandaan kapag nalagpasan mo ang lahat ng yan, alamin mo kung ano yung halaga mo. Tama po yung narinig niyo. Kasi yun yung nakakalimutan natin sa isang relasyon. Porque pumasok tayo sa isang relasyon, inaalay na natin yung buong tayo sa taong mahal natin, di ba? Hindi tayo nagtitira ng pagmamahal sa sarili natin. Dahilan para mas madurog tayo ng gusto kapag biglang nila tayong iniwan. O kaya naman biglang nag-iba yung treatment nila sa atin, di ba? Hindi na natin kayang dumitouch, hindi na natin kayang bumitaw, hindi na rin natin kayang maging masaya on our own. Kasi nga, hindi na natin alam kung ano ba yung worth natin bilang tao. Yan yung hanapin mo, kapatid. At once na mahanap mo yan, naniniwala ako na yung taong para sa'yo talaga, na magbibigay sa'yo ng ngiti, magbabalik ng sigla ng buhay mo, mahahanap mo yan along the way, along the journey. Kasi kung maling tao yung napili mo ngayon, malamang may tamang tao na nakalaan para talaga sa'yo. Huwag kang matakot sumubok, kapatid. Niwala ka sa sarili mo dahil ginawa ka ng nasa taas para mas maging matatag. So, I hope may natutunan ka dito sa video na to. And if may natutunan ka nga naman, please help me share this to your loved ones. Kasi hindi natin matulungan din ang video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Matulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang samang nanonood, sumusupport at palagi nakatune in sa bawat video na na-upload ko. Maraming salamat kasi kung yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin na ito. I-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat ko din palagi, kapatid. May God bless you. Peace.